Nagbitiw sa pwesto si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz kasunod ng mga aligasyong konektado ito sa kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa Malacanang, hindi nila haharangin ang anumang investigasyon laban sa opisyal. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Naghain na raw ng resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz Jr. na kamakailan ay dinawit ni dating Congressman Saldico sa kickback scheme sa flood control projects. Sa expose ni Saldico, pagman-anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cadiz sa mga nakulimbat nitong pera mula sa maanumalyang proyekto. Mayroon ding aligasyon na konektado si Cadiz sa ilang government contractors sa Ilocos Norte. Kinumpirma ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang resignation letter ni Cadiz. Ngunit wala pang pahayag kung tinanggap na ito ng Pangulo. As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Can the Paras confirm na si Yusek Cadiz po ay associate ng Pangulo or aide niya at some point? Wala po ako mako-confirm sa ngayon. Ang DOJ wala namang mailabas na anumang impormasyon hinggil sa resignation ni Cadiz maliban sa nakabalik pa ang opisyal sa opisina noong Lunes matapos ang kanyang leave sa trabaho. What we know is Yusek Cadiz has filed his tendered his resignation with the Office of the President, being a presidential appointee. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet. We would not be in a position to state when it was actually made because it was not coursed through the Secretary of Justice. Ayon sa DOJ, magsasagawa lamang sila ng investigasyon laban kay Cadiz kung may opisyal na reklamo. Pero ang ombudsman, nagpahayag na ng kandaang imbestigahan ang naturang opisyal. We do not know what basis, if any, the Ombudsman would have to conduct its investigation. But certainly, as it is right now, as it stands, we're just awaiting if there would be any complaint that would be filed. Everything is based on allegations so far, on the statement and the videos that were presented. And until and unless there is a formal complaint, then that's time that the department can probably consider initiating any investigation. Samantala, kinumpirma naman ng DOJ na idinagdag si dating Senator Bong Revilla bilang respondent sa preliminary investigation kaugnay ng 2 flood control project sa Bulacan, bahagi sa 5 kasong ibinalik ng ombudsman. Batay sa dokumentong isinumite ng NBI sa DOJ, si Revilla ang proponent ng proyekto. May 5 araw siya upang magsumite ng depensa. Kinumpirma din ng DOJ na maging si dating Ako Bicol Representative Saldico kasama rin sa preliminary investigation. Meron lamang hanggang ngayong araw si Ko para sa pagsusumite ng kontrasalaysay. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahan, Margaret Gonzalez, SMN News.